Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tonight. Zadi pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Standby ka Federico Manalili.
Kinikilala po ng Office of the Ombudsman ng report ng ni Pangulong BBM sa bayan tungkol sa ginagawang investigasyon sa flood control project anomaly. Ang Boca Assistant Ombudsman Miko Clavano nagpapasalamat umano ang anti-graft body kay Pangulong BBM dahil sa hindi sila pinipigilan na gawin ang kanilang trabaho. Kahit umano kalyado malapit sa Pangulo, ang matamaan ng investigasyon ay hahabulin pa rin nila kung may mga ebidensya. Ito bang reaksyon ng Ombudsman sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona na malapit naman ng makasuhan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag po ni Clavano, ganito dapat ang pagpapanagot o accountability, walang pakiusapan at walang palakasan. Tomorrow's News Tonight. Pero muna tayo report mga kaibigan mula kay Val Gonzales. Motion to fix bail ni Senador Jingo Estrada ibinasura daw po ng Sandigan Bayan. Report mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Ray, denied o ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion to fix bail na inihain ng kampo ni Senador Jingoy Estrada sa desisyon na isinulat ni Sandigan Bayan Associate Justice Shiner Hito at sinang-ayunan ni na Chairperson Zaldi Trespeses at Justice Marian Corpus Manyalak. Bagamat lahat ng akusado ay may karapatang mag-bail pero hindi pinapayagan sa mga kasong may parusang reklusyon perpetua at malalakas ang mga ebidensya. Sabi ng korte, premature at mali ang proseso ng mosyon dahil wala pang naisasampang bail petition at lalong wala pang hearing tungkol dito. Ilan sa mga argumentong ginamit ni Estrada ay ang hindi umano siya flight risk, incumbent senator siya hanggang 2028, matagal na sa public service, may social at political standing at sumusunod naman daw siya sa dati niyang mga travel conditions na inilabas ng Sandigan Bayan. Pero paglilinaw ng anti-graft court, hindi applicable ang Enrile case sa kaso ni Estrada na kanyang ginamit dahil may exceptional humanitarian circumstances sa kaso noon ni Enrile, bagay na wala sa kasong plunder na kinakarap ngayon ni Senador Jingoy Estrada. Si Senador Estrada kasama si dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay nakakulong dahil sa kasong plunder na may kinalaman sa mahigit 573 milyong pisong flood control anomaly. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman ay sumitin na ni Senador Panfilo Ping Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa mga kinahinalang infrastructure project sa Taguig City, ang baluarte po ng pamilya Cayetano. Kumpiyansa naman ng senador na may sapat na katibayan para kasuhan ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga nasa likod ng naturang anomalya. Bukod po sa testimonial at documentary evidence, nakapaloob din sa dokumento na isinumite ni Lacson ang official records mula sa government websites at ang iba pa ay galing naman sa reliable sources. Sinabi ni Lacson ng anomalya sa infrastructure project sa Taguig ay kombinasyon daw po ng makabago at lumang estilo ng korupsyon. Batay sa record mula 2020 hanggang 2025, hindi bababa sa may 14.4 billion pesos ang umano'y tinanggap na alokasyon ng Taguig para sa mga tinutukoy na proyekto. Naniniwala naman si Lacson na imposibleng walang alam si Senador Alan Peter Cayetano sa di umano'y ghost projects sa kanilang baluarte. Pinagsusumite naman ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang sangkot na kanilang counter affidavit bilang bahagi naman ng preliminary investigation kaugnay ng mga reklamo sa manoy anomalya sa mga flood control project. Ang Boca Assistant Ombudsman Miko Clavano may 15 araw sina Romualdez mula sa pagtanggap ng naturang kautusan para magsumiti daw po ng kanilang opisyal na sagot at depensa.
Kapag nakapagsumite ng lahat, sinabi ni Clavano na saka pa lamang susuriin ng ombudsman ng mga ebidensya para desisyonan kung may sapat na batayan para may harap ang kaso. Sa hiwalayan na pahayag, nagpasalamat naman ng ombudsman dahil sa binigyan sila ng kalayaang mag-imbestiga ng walang nakikialam kahit pahumantong ang mga ebidensya sa mga taong malapit mismo sa Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Atin ang mga alamin ng update, situationer sa area po ng lugar ni Ka Federico Manalili sa may Malabon. Abay, maraming naapekto ang mga estudyante nang biglang bumuhos ang malakas sa ulan kanina. Go ahead sa iyong report, Ka Feds. Yes, kasamang ngayon ay tumila na yung ulan nga dahil nga sa pag-ulan kanina pasado alas 8 ng gabi, sabayan pa ng pag-uwian ng mga estudyante, particular dyan sa Caloocan High School at dito din sa Tugatog ay talagang mga ilang area ay binaha. Kaya yung mga estudyante, mga basang sisi, kundi ang ginawa nila na biglaan nga ng pagbuhos ng ulan, walang mga dalang pananggalang, ay napasugod na lang at binalot na lang nila ng mga polo yung kanilang mga dalang bag at talagang nakapatapak na yung iba dahil nga may baha sa area, ng mga area ng Sabalo, yung mga tagusa pauwi sa kanilang lugar. At nakarating din tayo dito sa lungsod din ng Malabon, lahat din, ganyan din sitwasyon. Sa area din ng palabas ng Sabalo, papuntang Lascano, may baha din, kaya pahirapan din yung mga estudyante lumabas dyan sa Tugatog High School. Kahirapan. At sinabayan pa na napakalalaki ng mga trailer truck kasamang nila. Kundi ko pa nga inawat yung mga bata na huwag tumawid. Ang ginagawa ng mga bata, dumadaan sa ilalim ng trailer truck. Ay, Diyos mo, delikado yan. Oo. Hindi kayo makikita ng mga driver. Kaya ngayon ang problema, kasi oras na alam na lang oras ng labasan ng mga bata. Alam ko kasi bawal yung Lascano Street niyan, daanan ng mga truck. Sinabayan pa nila, napakadami nila. Ang dami nilang dumaan na, kaya tukod. Wala talagang galawan ng ang daloy ng trapiko dyan at sinabayan pa nga ng labasan ng bata. Ang concern ng mga magulang doon na natin nakausap, pati yung mga sumusundo, delikado dahil nga labasan yung daan na daw, mga ganong oras, wala munang dadaang mga truck. Dapat ay pinagbibigyan. Kasi sa mga ibang lugar, sinasarado ngayong karsada para bigyan daan yung maglabasan ng mga estudyante. Ganon sana ang sitwasyon sa pamunuan nga dyan sa Barangay Tugatog at bantayan sana ng mga kawani ng barangay magmando ng daloy ng trapiko dahil nga yun sa gantong sitwasyon niya, napakadelikado, bahana at malakas pa yung ulan at labasan. Sinabayan pa ng mga trailer truck. Pagdating naman natin dyan sa Francis Area Crossing, itong Barangay Katmon, lagpas gutter deep din. Yung mga labas gutter, lagpas gutter yung tubig baha din dahil nga sa dulot ng pag-ulan. Ganon din yung kahabaan ng MH del Pilar, halo sa gutter din ang mga pagbaha dahil nga sa dulot ng bigla ang malakas na ulan. Kaya ingat pa rin tayo. At nakita rin natin nga dyan sa Asiana kanina, dahil sa malakas din ng buhos ng ulan dyan sa may Makapagal, isang motor at taxi involved sa accident. At mabuti nilang may mga responder agad na naka-assign doon sa area ng Asiana ng mismong responder nila ang nakabigay ng medical attention sa isang rider na involved nga sa accident ng taxi at rider. Yun naman nakasama ngayon ang ating pag-monitor nga dahil sa biglaang buhos ng Wala nang ulan ngayon Wala na. Wala na, pero may mga baha pa rin ibang area dito sa lugar ng Malabon sa Mangray. Basta ingat lang tayo Nako, saka wag lulusong sa baha, baka may mga bukas na manhole diyan, Oo, napakadelikado kasamang Ray. At ingat din at saludo rin tayo. At saludo tayo sa isang pulis ng Caloocan, isang pulis kasamang Ray na nasagasaan ng trailer sa kaninang madaling araw dyan sa C3 Road. Galing pa yung sa duty ng SONA sa Commonwealth ng pag-uwi. Talagang hindi na nakauwi ng buhay sa kanyang pamilya. Napakadelikado kasama rin. Nakamotor kasi yan at kitang-kita din sa mga nakasaksi doon na pag-gewang-gewang. Siguro antok na at pagod ng mutawi doon sa katawan ng pulis hanggang madisgrasya nga. Kaya ingat po tayo. Pag hindi natin kaya, tip na lang sa ating mga motorista. Pag hindi kaya, wag na lang sana magdala ng motor o wag na lang, iwan na lang sa parking at bayaran para makauwi na lang ng buhay sa ating pamilya dahil may naghihintay sa atin pamilya na mahal sa buhay. Kasamang May, ang ating report, Federico Manalili para sa Disa Region sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka Feds Manalili.
Sa wakas, nakarating din aking partner si Lalayo Kisa ka Samson. pa sa baha. Good evening po sa inyo. Lalayo ka pa sa baha sa Kamanava. Dito lang sa atin, baha. Nag-swimming ka ba? Sumisid ako. Di naman. Oh. Nag-swimming. Pinaandar ko yung aking jet ski. Ba, may jet ski. Yan, Wow. Sana all. hanggang saan ba yung baha sa may dunada? Gutter, hindi. Above gutter. Oh, kayang-kayang sisirin yan. Oo. Kaya lang kasi pagdating doon sa may banda ng Arellano, di na kaya. Kaya nagbabalikan na doon sa amin. Naku, talaga naman. Buti nila meron siyang 4x4 truck tong si partner, ano ha? Kaya nakarating siya ngayon sa studio, ano ha? Pinilit ko. Oo. Alright, go. Samantala, itinanggi naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang balitang may-ari siya ng 72 million peso mansion sa California, USA. Sa isang press conference, iginit ni Matibag na wala silang anumang ari-arian ng kanyang asawa na si Congresswoman Ann Matibag sa ibang bansa at nakadeklara lahat ng kanilang mga ari-arian sa kanyang salen. Binigyan linaw ng NBI Director na kapangalan lamang niya ang nakatalang bumili ng bahay noong 2004. Naniniwala ang NBI Chief na layunin lamang ng mga maling balita na siraan ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Pinag-aaralan naman ni Matibag na kasuhan ng news outlet na naglabas anya ng fake news. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior na dapat naman nandito naman yung news network na siguro naman you have to do something about it. Or otherwise, I will be the one doing something about it. Yan po bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag. Tomorrow's News Tonight. Samantala na mahagi naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang abot sa may 133 milyong pisong halaga ng agricultural machinery, farm inputs at fisheries assistance sa Davao Region. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa distribusyon sa halos 10,000 mga magsasaka at mangisda sa Davao Region. Sinaksihan din ni Pangulong BBM ang pagbebenta ng nasa 14,000 kilo ng murang bigas sa ilalim po ng Benteng Bigas Meron Na. Pinunguna naman ng Pangulo ang ceremonial turnover ng may 113 milyong pisong Socio-Civic Projects Fund assistance para po sa may 565 barangay sa 3 lalawigan sa Davao para sa community development projects. Handang tuparin ng Armed Forces of the Philippines ang malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ayon po sa Pangulo kahapon ay hindi pa sisiil ang Pilipinas kanino man. Ito po ay matapos na muling igit nga pa ng Pangulo ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award sa kanyang pinakahuling State of the Nation address. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nananatiling matatag at hindi natitinag ang AFP sa kabila ng mga hamon sa pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Sinabi pa ni Padilla na ang pahayag ng Pangulo na hindi tayo pasisiil ay hindi lamang isang polisiya kundi nagsisilbi ring malinaw na gabay sa mga sundalo, Coast Guard personnel at Pilipinong mangingisda na patuloy na nagbabantay sa karagatan. Well, foremost, the President has set the direction. The Armed Forces of the Philippines stands ready to carry out this direction from the President, with courage, with honor, and unwavering commitment to the Constitution and to every Filipino. Ginapahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Tomorrow's News Tonight. Nasunog naman ang 3 palapag na isang commercial building na nagbebenta ng electronic devices tulad po ng mga speaker at iba pang produkto dyan po sa may Avenida Raon Corner Trinidad sa may Santa Cruz, Maynila. Pasado alas 12 po ng tanghali nang sumiklab ang sunog na agad na itinaas sa ikalawang alarma. Umabot naman ng halos 6 na oras ang sunog bago tuluyang naapula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Patuloy pa rin po investigasyon ng mga otoridad
kaugnay po ng sanhi at halaga ng naturang sunog. Sinalakay ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chuangsing Steel Incorporated na umano'y nagsusupply ng radioactive materials at substandard na mga bakal sa Gumuhong Hotel sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa NBI, may markings ang mga bakal ng kumpanya sa gusali at sinisilip din kung nagamit ang mga ito sa iba pang proyekto tulad ng flood control. Sa operasyon, arestado ang 4 na katao at nasagip naman sa hazardous condition ang halos 400 manggagawa kabilang ang 347 Pinoy at 37 Chinese workers. Nakumpiska rin ang mahigit na 3 bilyong pisong halaga ng radioactive bearing at substandard finished steel products ng kumpanya kasabay ng pagtuklas sa maraming labor at safety violations. Ipinatigil na ng mga otoridad ang operasyon ng kumpanya. Naharap ang mga inaresto sa patong-patong na asunto gaya ng paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act. Ganon din sa Philippine Air o Clean Air Act at Consumer Act of the Philippines. We are, definitely. Kasi nga, yung test buy na ginawa namin, buong Pilipinas, so ibig sabihin na saturate yung market. That's why there was a question kanina. We're coordinating with DPWH. And we will also, if we were able to establish the strong possibility na may mga bakal na ginamit dyan sa paggawa ng mga proyekto na yan, then that would qualify substandard. Yun na yung sinasabi ni Yusek kanina, responsibility ng contractor yan eh. The responsibility should be taken also by the contractors to ensure that they will only use what is standard. Kasi there are reports, may mga kaibigan din tayo. The NBI Director Matibag. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman huli sa akto ang 13 indibidwal na nagsasagawa ng paihi sa may 16 na milyong pisong halaga ng petrolyo sa Lucena City sa Quezon Province. Ayon po kay Police Regional Office 4A Director Brigadier General Matthew Macay, nahuli daw po ang mga suspect na nagsasalin ng gasolina mula sa isang truck habang pasingaw o nagsasalin sa LPG tanker. Ang ibang mga suspect nasa ng otoridad ang higit sa 26,000 litro ng diesel, 10,000 litro ng LPG, mga plastic gallons at LPG tanks at mga hose na ginamit sa iligal na aktibidad. Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang pagkasawi ng isa nitong trainee sa Olongapo City noong nakaraang linggo. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, namatay ang naval officer candidate na si Aldwayne Dulnuan. Yan ay matapos na makumpleto ang 5-kilometer run sa Naval Station Leo Vigildo Gantioki. Nakararanas sa umano si Dulnuan ng pagkahilo at panginginig ng katawan noong July 21 bago nawala ng malay at dalhin sa San Marcelino District Hospital para bigyan ng atensyong medikal. Batay sa initial medical assessment, nakaranas na ang trainee ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Sa kabila ng pananatili sa ICU, binawian ng buhay kinabukasan ang naval officer candidate. Sa ngayon ay walang nakikitang indikasyon ng foul play sa insidente pero tiniyak ni Martinez patuloy silang nakikipag-ugnayan sa medical authorities para malaman ang buong pangyayari. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman ianig po ng 5.1 na magnitude na lindol ang Baganga, Davao Oriental. Ayon po sa PHIVOLCS, ang pag-inig ay naramdaman alas 7:06 ng umaga at ang epicenter ng lindol ay nasa silangan timog silangan ng naturang bayan. Tinatay naman ang lindol ay may lalim na 20 kilometro habang ang pinagmulan po nito ay tectonic. Naramdaman din ang pag-uga sa Digo City sa Davao del Sur sa lakas na intensity 4. Tuluyan ng pinatawan ng Land Transportation Office ng lifetime ban sa pagkuha ng lisensya ang driver na sangkot sa hit and run incident sa Ortigas Avenue sa Mandaluyong City.
Ayon sa LTO, napatunayan na may pananagutan ng driver sa paglabag sa reckless driving. Matatanda ang may sticker ng House of Representatives ang naturang sasakyan na tinakpan pa ng dyaryo ng ang plaka nito. Dagdag pa ng LTO, mananatili sa alarm status ang naturang sasakyan. TNT Top News Trending Worldwide. Sa tibong TNT Global News, 40,000 kabahayan walang kuryente matapos ang magnitude 7.1 na lindol na tumama po sa southern Japan. Report mula kay Wina Perhesoro. Miss Wina. Nasa 40,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente matapos yanigi ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Japan. Dahil sa lindol, sinuspende rin ang operasyon ng mga tren, kabilang dito ang bullet train, habang pansamantalang isinara ang runway ng Kumamoto Airport, kaya maraming biyahe ang nakansela o inilipat. May mga naitala ding nasugatan at iniulat ding nagkaroon ng sunog, pagguho ng ilang gusali at pinsala sa mga kalsada at tulay. Pero sa ngayon, patuloy pa rin ang assessment ng mga otoridad para matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala. Samantalang mahigit 150,000 na residente naman ang inatasang lumikas bilang pag-iingat. Naglabas din ng tsunami warning ang mga otoridad, ngunit kalaunan ay binawi rin ito. Nagbabala naman ng Japan Meteorological Agency na posible pang makaranas ng malalakas na aftershocks sa loob ng halos isang linggo at may panganib din sa pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Para sa TNC Global News, ito si Wina Perhesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin namang sports, Alex Ayala sasabak sa una niyang mixed doubles tournament sa US Open. Ibalita mo yan, Kyle Bulias. Sa unang pagkakataon, sasabak ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala sa mixed doubles. Ito'y matapos siyang mapabilang sa entry list para sa US Open Mixed Doubles Tournament. Makakatambal ni Ayala ang world number 4 na Canadian national na si Felix O.J. Aliassime. Kasado ang naturang tournament sa August 24 hanggang 26 sa USTA Billie Jean King National Tennis Center. Una rito, ikinuwento naman ni Ayala ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagsabak muli ng dream team nila ng tennis legend na si Venus Williams sa Mubadala DC Open. Ayon kay Ayala, hindi niya pa kayang maibigay ang kanyang 100% sa laro at deserve aniya ni Venus ng partner na handa physically, mentally at emotionally sa loob ng court. Sabi pa nito, sa kasalukuyan ay kaya na lamang makapag-focus sa singles tournament. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. Sa ating showbiz, MTRCB, pinatawag daw po ang producers ng It's Showtime. Bakit kaya? Bakit? Ating alamin mula kay Don Carlos. Ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng It's Showtime kasunod ng reklamong inihain sa kanila kaugnay ng umano'y racism at hindi angkop na eksena ni Vice Ganda noong July 24. Sa inilabas na pahayag ng MTRCB, nakatanggap sila ng reklamo mula sa agency's Monitoring Inspection Unit kasunod ng mga ilang tagpo sa Memory Mars segment. Dahil dito, pinasisipot ang respondent bukas July 29, 10:30 na umaga para sa gagawing hearing sa naturang reklamo. Una nang umari ng samut-saring reaksyon mula sa netizen ang pagbuga ng tubig ni Vice Ganda kay Showtime Baby Dolls dancer na si Johaira. Nito namang Sabado, July 25, naglabas ng apology letter ang komedyante at humingi ng tawad sa buong publiko. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano bang ginagawa doon sa ano? Hindi ako masyado nanonood ng Parang may Memory Mars. Parang may nakasubo ba yan? Kanina nakita kong pera picture. Hindi, pero nagbuga daw ng tubig eh. Nagbuga ng tubig. Binuga na ng tubig yung kasamahan. Talaga. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Pero kami hoy medyo hindi nyo muna maririnig at mapapanood sa mga susunod na mga gabi. Dahil po sa kailangan magbigay daan sa ating mga drama.
na tatamaan naman po ng impeachment trial. Yes. Ayun, so Medyo matagal-tagal din tayo hindi magkikita. yes, kaya magkakarinigan na lang po tayo sa ating patuloy pa ring special coverage sa impeachment trial. Tapos And- kami naman nila kay Ray, mapapakinggan nyo pa rin. Sila kay Ray sa Rapido. Sa Rapido Rapido Hataw. Hataw Balita, At alas saka 2 ng sa hapon. tuwing Sabado mo? Gabi ng Misteryo. Yun. Alas 10 ng gabi. At ako naman po magkasama-sama pa rin tayo sa Balitang Promdi tuwing alas 3 ng umaga. Ayan na. Diyan lang po kayo at bibigyan pa rin po namin kayo ng mga updated na mga balita, mga reports. And of course, lagi po nating tutukan ang special coverage po ng DZRH tungkol pa rin po sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Huwag ho kayong mag-aalala dahil kami po ay babalik din naman pagkatapos ng impeachment. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat do sa matumutok po sa ating balitaan and of course sa ating mga kasamahan sa DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas para sa Habson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan,